Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminar Edition. At ngayong araw po ay August 2, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay prayer. Ano ang purpose ng prayer? Maliban sa humingi sa Diyos. And yung concept po natin na prayer, sabi po dito, prayer is personal communication with God. It is not a ritual or religious duty, but a real and intimate conversation between the Creator and His redemptive children. Through prayer, we adore God, confess our sin, express gratitude, and bring our needs before Him. Prayer is both a means of grace and act of dependence, grounded in the work of Christ and guided by the Holy Spirit. We do not pray to inform God. We already know. We pray to align our hearts and His will, to seek His power and to enjoy His presence. And yung scripture po natin ngayong araw na Luke chapter 22 verse 42, saying, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will but yours be done. At sa Tagalog po, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, gayon may huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sa iyo. And yung teaching number 1 po natin is, prayer is aligning our hearts with God's will. Sabi po dito na yung prayer, hindi lang po yan basta na humihingi tayo sa ating Panginoong Diyos, kundi ina-align po dapat natin yung mga puso natin na nandun tayo sa will ng ating Panginoong Diyos, yung pagpe-pray po natin. And teaching number 2, prayer is enjoying God's presence. Sabi po dito na yung prayer ay hindi lang po basta naka-align yung heart natin sa will ng ating Panginoong Diyos, kundi dapat po yung prayer natin ini-enjoy natin na dun sa prayer natin is nasa tabi lang natin or nakikinig lang sa atin yung ating Panginoong Diyos, na ni-enjoy po natin yung presence niya habang tayo ay nagdadasal. And teaching number 3, prayer is God's means our glorifying Himself. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin, sabi po dito na yung prayer is hindi lang po to na aligning sa heart or ini-enjoy natin yung presence natin sa ating Panginoong Diyos, kundi dapat na yung ating Panginoong Diyos is minimining natin doon sa prayer natin na gino-glorify natin siya, tinataas talaga natin siya. And application number 1, pray to be in tone with God. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na pag tayo po ay nagdadasal, dapat po nasa tama tayong boses, nasa tama tayong tone na tayo ay with our God. And application number 2, pray to commune with God. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na tayo po ay pag tayo nagdadasal is i-commune natin na tayo is nasa ating Panginoong Diyos. And application number 3, pray to glorify God. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na pag tayo po ay nagdadasal is dapat talaga na gino-glorify natin ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng blessings, lahat ng bagay na pag-guide sa atin, sa family natin, and everything na dapat na gino-glorify siya sa lahat ng ating gagawin. Hindi lang dun sa pag-pray, kundi sa araw-araw na ginagawa natin. Dapat po gino-glorify natin ng ating Panginoong Diyos sa lahat-lahat. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.